po ay ating pag-uusapan naman ang tungkol sa type 2 diabetes. Noong nakaraan po ay napag-usapan natin ang tungkol sa type 1 diabetes. Ngayon naman ay ating pag-aaralan kung ano ba ang type 2 diabetes, ano ba ang kanilang pagkakaiba. Sa type 1, nalaman natin na nagkakaproblema sa mismong pancreas kung saan napuproduce o nasisikret ang insulin mula sa beta cells ng pancreas. At alam natin ang role ng insulin upang bumaba ang blood sugar. Pagkatapos natin kumain, nagsisikret na ang beta cells mula sa pancreas ng sapat na insulin para pababain ang ating sugar, para matransfer mula sa blood papunta sa different cells ng ating katawan. Nalaman natin na ang insulin ay ang chemical messenger na parang susi na nagpapapasok ng mga blood sugar o blood glucose sa ating different organs. So sa type 1 diabetes, nalaman natin na ang problema ay mismong sa pancreas na nagsisikret ng insulin. Sobrang konti o halos walang nasisikret na insulin ang beta cells ng pancreas. Sa type 2 naman, merong napuproduce na insulin ang pancreas, pero yung insulin, hindi niya nagagawa ng ayos ang kanyang trabaho. Nagkakaroon ng insulin resistance. Pag sinabing insulin resistance, hindi nagre-respond ang cells o hindi sumusunod ang cells sa insulin. Kahit nagsusi na ang insulin sa insulin receptor, hindi pa rin nakakapasok ang blood glucose o ang mga blood sugar. Nang dahil dyan, tataas ang mga blood sugar sa dugo kasi hindi siya mapapapunta sa cells or different organs ng ating katawan. So yun po ang ibig sabihin ng type 2 diabetes. Sa simula, ang gagawin ng pancreas para ma-overcome niya yung insulin resistance, ang gagawin ng beta cells ng pancreas, gagawa siya ng maraming insulin para ma-overcome yung insulin resistance. Dahil gumagawa pa ng maraming insulin ang beta cells ng pancreas, na-overcome niya sa simula yung pagdami ng blood sugar. Kaya sa umpisa, pag na-check ang fasting blood sugar, normal pa. Kaya ka-earliest sign, nagsisimula na magkaroon ng diabetes sa isang tao. Kung pagkatapos kumain, biglang taas ang blood sugar, magkasunod, biglang tataas muna, and then rapidly, biglang babagsak naman. Paano nangyayari yon? Dahil nga ang ginagawa ng pancreas, magpuproduce siya ngayon ng maraming insulin. Magkakaroon muna ng delayed action ng insulin dahil sa insulin resistance. Sa simula ng diabetes, ang fasting blood sugar ay maaaring normal pa kasi nga nag-compensate ang pancreas. Ang ginagawa niya para ma-overcome niya yung insulin resistance, nagpuproduce ang beta cells ng pancreas ng maraming insulin para ma-overcome yung insulin resistance. So, nagkakaroon ng delay ang action ng insulin. Pagkatapos kumain, sa umpisa, tataas muna ang blood sugar ng pasyente. Pero later on, dahil marami ng insulin na na-produce ang pancreas, babagsak naman ang blood sugar. So, hindi agad namamalaya ng pasyente na may diabetes na siya dahil wala naman siyang nararamdaman. Malalaman lang yan sa mga blood test. Kaya napaka-importante po na ma-check, ma-screen, lalo na may mga risk factor. So, panoorin po ninyo yung video na ginawa ko kung kailan ba dapat magpa-screen ang mga may risk factor for diabetes or kahit walang risk factors, kailan ba dapat. Normally, kung natutulog tayo, bumababa ang ating blood sugar. Dahil nga, hindi naman tayo kumakain kung tayo natutulog. Kung bumababa na ang blood sugar, ang pancreas magsisikret ng glucagon. Yung glucagon na to, isang hormone na nagpapataas naman ng blood sugar. Eventually, ang liver naman ay magre-release na ng stored glucose.
So kung nag-release na ng stored glucose, magsisimula na namang tataas ang blood sugar. Pag tumaas ang blood sugar, ang insulin naman, marirelease naman from pancreas para ibaba ang blood sugar. Kaya initially, yung mga tao na nagsisimula palang maging diabetes, bumababa pa ang kanilang blood sugar or fasting blood sugar in the morning dahil nga sa role ng glucosilin. Kung tumatagal na po ang diabetes, ang initial na makikita sa fasting blood sugar ay ang pagtaas nito dahil nga magsisimula ng mapagod ang pancreas, ang beta cells na mag-secrete ng insulin. Dahil sa sobrang daming matataas na blood sugar dati na secrete siya ng secrete ng insulin, napagod ngayon itong beta cells ng pancreas. So later on, konti na lang ang mapoproduce niya kasi nga napagod na siya. So dahil doon, mag-uumpisa ng tumaas ang fasting blood sugar ng pasyente. Yung mga maaga magpa-check, maaaring nasa pre-diabetes pa lang sila pagka nagpa-check sila ng fasting blood sugar. Kaya kung meron po kayo may mga risk factors, may mga test po na pinapacheck ang mga doctor initially para malaman. Meron kaming tinatawag na oral glucose challenge test. Ay inumin po ang pasyente ng glucose, kaya tinawag po na oral glucose challenge test. And then titignan po kung paano mag-respond ang pancreas. Kung okay pa ang pancreas at nagpo-produce pa ng sapat na insulin, ang oral glucose tolerance test ay normal pa. Pero kung hindi na po at tuloy-tuloy na mataas ang blood sugar ng pasyente, mataas na din po agad. Initially, ang unang tataas ay yung blood sugar pagkatapos kumain ng pasyente. So, maaaring normal pa ang fasting blood sugar, pero mataas na ang oral glucose tolerance test. And then, chinecheck din po namin yung hemoglobin A1C or yung HbA1c. So kung meron pong dalawang mataas, kahit normal pa ang fasting blood sugar, maaari na rin pong sabihin na diabetes ang isang tao at mabibigyan na po agad ng gamot. So pagka gano'n, maaagapan po hindi na umuwi sa overt diabetes. Marami nang tataas bago mabigyan ng gamot ang pasyente. Sa susunod po, pag-uusapan natin ang treatment ng type 2 diabetes. Ingat po. Stay safe everyone.